Hello po fellow educators and dear learners. Hello grade 6. Marami pong salamat dahil napindot mo ang aking channel. Kung bago ka pa lang dito, palambing ako, please like, share, and subscribe. Ako po pala si Mama Roma, ang inyong kagapay sa pag-aaral ng musika. So gumagawa tayo ng mga videos from grade 1 to grade 6 na kaulam ng inyong mga module. Okay, so simulan na po natin. Ngayon po tayo ay nasa quarter 1, week 3. Ang ating topic, music forms or forms of music. Identify simple musical form of a song from the community. Meron tayong binary, meron siyang 2 sections, 2 contrasting sections, ternary, meron siyang 3 sections, yung third section ay inuulit lang sa first. At meron din tayong tinatawag na ABC, ternary din ang tawag sa kanya, which has 3 section na hindi mariringgan ng pag-uulit. Rondo, ABACA, meron siyang contrasting sections in between, at may repetition din siya of the section A. So like plants and other living things, music also has forms. These forms may vary according to the melody of a song. Mare-recognize natin ang isang musical form by just listening to the melodic phrases of the compositions. Ano ba yung melodic phrases? Ipapakita ko sa inyo mamaya. In a previous grade, you learned how to identify similar, repeated, and contrasting melodic lines in a song. Pinag-aralan niyo yan ng grade 1 hanggang grade 5. So yung knowledge nyo sa pag-recognize ng melodic lines, makakatulong sa inyo how to easily distinguish the form of a song. After going through this lesson, you are expected to identify simple musical forms. Para sa inyong learning task number 1, sing and study the melodic patterns of a song. Row, row, row your boat. Then answer the question that follow. Write your answer in your notebook. So, meron tayong dalawang musical lines, phrases. Ito ang isa, ito ang pangalawa. So, awitin muna natin. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Again. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. So, narinig nyo? Ang unang line ay kapareho ba ng pangalawang line? So, hindi siya magkapareho. So, tatatakan natin siya ng unang line ay letter A. At ang pangalawang section is letter B. Or pangalawang phrase ay letter B. What do you notice about the melody of a song? Magkapareho ba? Siyempre, hindi. Sila ay magkaiba. Kita naman sa mga nota na nakalagay sa kanya. Do you think the melody of the song is the same until the end? So, ang sagot nyo dyan is no. Which lyric of the song is different in melody? So, makikita natin that all the lyrics of a song has different melody. Meron siyang ibang tono. The song entitled Row, Row, Row Your Boat is the best example of musical form called binary form. So, ito yung ating binary form. It is made up of 2 musical parts, or it has 2 different melodic ideas. Pag sinabing melodic ideas, iba yung kanyang tono sa isa't isa. Kaya, tinawag na binary, meron siyang 2 sections. 1, 2. Study the melodic pattern of the song entitled Magtanim Ay Di Biro. Identify part A and part B by copying the lyrics in your notebook. Awitin natin. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Pareho ba siya ng tono? So, hindi siya pareho ng tono. Kaya ito ay letter A, ito ay letter B. Sa umaga pagising ay agad iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag. So, dito tayo nagbago ng tono. Sa halina, halina. Dahil ito sa umaga pagising, ito ay
same tune as letter A. And ito, same tune as letter B. Pero kung titignan natin dito sa musical piece, magtanim ay di biro, dito nagsisimula ang ating A. Braso ko'y namamanhid. Nandito na agad siya sa braso ko'y namamanhid, which is ang ating letter B. Baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. So, sa musical piece, eto na ang ating letter C agad. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas. So, ang pwede nyong kopyahin, ito nang nasa musical piece. Pero itong lyrics lang siguro ang sinasabi ng teacher nyo. So, itong magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, at itong halina, halina, mga kaliyag. So, yun ang kokopyahin nyo. And then, you're going to identify the part A and part B by copying the lyrics in your notebook. So, itong A, B, so, ito ang ating magiging C. So, ang sabi dito, identify part A and part B lang. Alin daw doon ang part A and part B? So, itong magtanim ay di biro, at itong braso ko'y namamanhid. So, yun. Next po, mga bata, ito ang inyong learning task number 2. Pag-aaralan nyo ang melodic pattern ng ating national anthem. Lupang Hinirang, then answer the following question. Answer ay isusulat sa inyong mga notebook. Bayang magiliw, pers ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiid, sa dagat at bundok. Oops, nagbago ang kanyang melody. So, ito ang ating A. Nagbago ang tune or melody. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kasap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng nagbago ba ang tono? Yes po, nagbago ang tono dun sa may part na lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Okay, so, yung lupa ng araw is lalagyan natin ng letter C. So, meron siyang 3 section. So, meron na tayong A, meron na tayong A, meron na tayong B, at meron na tayong C. Okay, doon sa lupang hinirang, ano ang inyong napansin? Ang tanong sa number 1, what did you notice in each part of the song? Each part of the song, meron siyang iba't ibang melody. Diba? Yun ang ating napansin. How many parts does a song have? Yung lupang hinirang. So, meron siyang 3-part song. So, what part of the song is similar in melody? Wala tayong nakita na ibang melody. Ito mga bata, ang national anthem ay best example natin para sa ternary form. Bakit? Dahil meron siyang 3-part represented by A, B, C. And sometimes, the third part is repetition or is the repetition of the first part represented by ABA. Pero sa case ng ating lupang hinirang, ito ay represented by ABC. Ibig sabihin, walang part na inulit. Tignan ang kasunod. Okay, sa letter C na tayo, you're going to identify the part of each phrase. Write your answer in your notebook. So, isusulat nyo lang mga bata yung number 1, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Number 2, up above the world so high, like a diamond in the sky. Number 3, twinkle, twinkle, little star. So, ito yon, ito, at ito. So, meron siyang part. Isusulat natin yung part. Para maintindihan, awitin muna. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So, automatic, ito ang ating letter A. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Kapareho ba ng letter A yung melody? So, hindi. Ito ang ating magiging letter B. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So, narinig natin na ang letter A ay katune ng number 3. Okay? Or part number 3. So, ito ay magiging A din. Bakit? Dahil itong dalawang ito ay inulit or magkatunog, magka-melody. So, ito yung tinatawag nating 3-part form din, which is A, B, A. No, yung kanina, sa case ng ating sa lupang hinirang, A, B, C. Ito namang twinkle, twinkle, little star,
na awiting pambata is ABA. Pareho siyang 3-part form. Okay, learning task number 3. Study the musical piece of Maligayang Araw, then answer the question that follow. Write your answer in your notebook. So, pag-aaralan natin mga bata ang musical piece ng Maligayang Araw. Ito ang musical piece ng Maligayang Araw. Pakinggan natin ang awit na ito. Okay, so ito yung song na Maligayang Araw. Ito yung musical piece ng Maligayang Araw. So, ito yung mga tanong na dapat nating sagutan. How many musical parts does the song Maligayang Araw have? Which part is being repeated? What is the pattern for a rondo form? Pakinggan natin at susubukan nating awitin. Pakinggang mabuti. Ang unang maririnig natin ay ang tinatawag nating introduction. Kapag nagsimula na akong umawit, ibig sabihin, simula na yon ng letter A. Makinig mabuti. Letter A. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pagsalubong ng ngayon at bumili. Ngunay nagalak ng lahat ng naririto'ng bulaklak, awit at sayaw, alaman ng nagpagulong. Ito naman ang ating letter B. Ang binata kong umibig sa dalagang taga-bukid, kunwari pa walang nais, ngunit puso'y pumipintig. Sa original song, uulitin ang letter A. So, ang nakuha nating -1 ay hindi siya inulit agad. Pero sa original song, ito ang ating magiging, at sa musical piece, ito ang ating magiging, uulitin ulit. Maligayang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong ng ngayon at bumili. Ngunay nagalak ng lahat ng naririto'ng bulaklak at yan. Narinig nyo? Inulit-ulit yung tune. Ang dalagang taga na yun. So, yun ay part ng lalaki. Inahon, kunwari pa walang layo, ngunit puso'y kalong-kalong. Kaya nga kung iibigin, magtiyaga kang manalangin. Kung hindi mo susuyuin, lalayo ang pagtingin. Maligayang araw at oras. So, narinig nyo, inulit sa unahan. Yan. Pumiri, tunay na galak ng lahat ng naririto'ng bulaklak. Yan. Nakaganyan. Okay, so sagutin na natin ang tanong. Ngayong narinig na natin ang awit na Maligayang Araw. Number 1, how many musical parts does the song Maligayang Araw have? So, nakabuo tayo ng A, B, A, C, A. Meron siyang 5 parts. Which part is being repeated? Alin ang inulit? Ang inulit ay yung una, pangalawa, at yung huling bahagi. What is the pattern for a rondo form? So, the song Maligayang Araw follows the rondo A, B, A, C, A form of music. It is made up of 5 or more musical parts with some repetition. So, yun ang pattern for a rondo form. Nawa na, unawaan nyo. Learning task 4. Identify the musical form of each song. Write A if the section of the song is the main idea, B if it is a contrasting idea, or C if it is the repeated main idea. Write your answer on your notebook. Yung bahay kubo, kahit munti, so ito ang ating first part, ito ang ating A, or ito ang ating main idea. So, nakita naman natin na dalawa lang ang section niya. Ito ang ating magiging B. Kung papakinggan nyo ang tinikling song, tayo irugo magsayaw ng tinikling, tulad ng sayaw ng lolo't lola natin. Ang padyak kung di pagbubutihin, dalawang kawayan tayo ipipin. So, ito ang ating letter A. Pero kung pakinggan nyo yung original song, ito yung sinunod niya.
Letter A din yun. Kung magsasayaw ka, giliw ng tinikli, kumpas ng kawayan kahit mapatuling, ang mga binti mo'y kay hirap ulihin, silapin ang puso mo sa pagiliw. So, ito ay magiging A din. At sa tinikling na labis ang panganib, ang hindi mag-ingat ay maiipig, ngunit mahal ko ganyan din sa pag-ibig, ang hindi tapat ay maiipig. So, ito ang ating letter B. Pero ang sabi dito, isusulat natin na i-see if it is the repeated main idea. So, alin daw yung inulit dito? Yung una at huli. So, ito ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng C. With the help of the members in your family, identify your songs in binary, ternary, and rondo patterns. Write your answer in your notebook. So, pipili kayo ng isang song at i-identify nyo kung ito ba ay binary, ternary, and rondo patterns. So, tandaan mga bata na ang binary has a 2-part form. Ang ternary ay may 3-part form. Okay, so ito pa yung other forms of music. So, meron tayong binary, ternary, rondo, and may theme variation din. Para sa Learning Task 6, gagawa ako ng isa pang video para dito dahil medyo mahaba, kailangan natin tong pakinggan isa-isa. So, tutok lang, at para sa part 2, like, share, and subscribe ng ating video para malaman kung ano yung ating sagot dito sa mga ito. So, kailangan yung pakinggan yung Bayan Ko, Lupang Hinirang, Parang Bukid, Pamulinawin, Magtanim Ay Di Biro, Pilipinas Kong Mahal, When You're Happy. Okay, so hanap din kayo ng musical piece para makita nyo kung ano ang kanyang form of music. Maraming salamat, grade 6!